Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Taurus, alamin natin kung ano yung mga kapalaran, mensahe at gabay na gustong ibahagi sa inyo ng mga spirit guides natin para sa buwan ng February. So, sa Pebrero 2025. So, this is going to be your monthly reading. Taurus, kapalaran, mensahe at gabay. Okay. In this first set, ito yung general forecast. Mamaya, titignan din natin yung para sa inyong kaperahan at karera, trabaho, money and career, and then last set, yung sa love and kalusugan ninyo, love and health. Ayan, so about sa love life ninyo at sa kalusugan ninyo. Now, paalala lang, Taurus, hindi lahat magre-resonate, okay? First card, you have the Chariot card. Next, you have the Ace of Pentacles. Next, you have the Knight of Swords. And next, you have the Queen of Swords. Okay. Mamaya, isa-isahin natin to. Now, dito naman, Taurus, tatalakayin natin dito, titignan natin dito kung anong lalabas para sa inyong kaperahan at trabaho. Anong mga kapalaran ninyo para sa buwan ng Pebrero, ano yung mga mensahe at gabay na gustong ibahagi sa iyo ng mga spirit guides. Again, paalala lang, Taurus, okay, lahat ng readings ko dito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay magre-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Taurus, at iwan yung hindi. Okay, Taurus, for money and career. You have the Six of Pentacles. Next, you have, wow, the Ten of Pentacles. Okay, next you have the Five of Cups. And next you have the Queen of Pentacles. Ayan. Mamaya explain natin ito isa-isa. Now, dito naman, Taurus, pag-usapan natin yung, or tatalakayin natin, or titignan natin kung anong lalabas sa bara para sa inyong love life. Anong mga dapat ninyong malaman sa love life, anong maging kapalaran ninyo sa love life ngayong buwan ng Pebrero, pati na rin sa inyong kalusugan. Again, paalala lang, Taurus, hindi lahat ay magre-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan inyong hindi. Okay, para sa ating Taurus, for love and health. Okay, you have the Knight of Cups. Next, you have the Page of Wands. Okay. Next, you have the Hangman. The Hangman. And next, last but not the least, wow, you have the Empress card. Ayan, isa-isahin natin itong explain ngayon, Taurus. So, in general, this month, okay, in general reading, these are your strongest energy for the month of February, no, Taurus. So, I feel like with the Chariot, it means that a lot of you, marami sa inyo, karamihan sa inyo ay magsasucceed sa inyong kaperahan, sa siguro sa lahat ng aspeto ng buhay. Because the Chariot card is, it represents victory. Ito yung ibig sabihin nito, magiging victorious kayo this month. Okay, this is the energy where you feel victorious. Ayan, you have the control, may willpower ka. Okay, you have all the willpower to succeed. So, there's no doubt na marami sa inyo, Taurus, mafe-feel ninyo na lalakas ang inyong liderato, magiging victorious kayo. And there's movement and progress kung saan kayo, meron kayong ginagawang proseso. There's movement and there's progress sa mga projects ninyo. Ayan. And also, kung ano man mga kaguluhan na mangyayari sa buwan ng Pebrero, mariresolve. Madaling ma-resolve. There's something also about that. But definitely, this feels like this month, it's either you want to take control or you want to take control of everything. You have the power. But overall, you will feel very victorious. I am. Now, next, Taurus, you have the Ace of Pentacles. Now, for those of you na nagbabalak na magsimula ng negosyo, maganda itong buwan na to kasi with the Chariot and the Ace of Pentacles, it means that you have the big chance na maging successful. There's a big possibility na maging successful ang inyong business. Kung ano man yung mga bagong opportunity na papasok or darating sa inyo, Taurus, okay, grab that opportunity because the Ace of Pentacles means that
you will receive prosperity and abundance this month. Okay? Merong financial gain ako nakikita. There's material possession. And when it comes to your manifestations, there are a big chance na magkakatotoo or magmamanifest this month. Okay? Whatever manifestation you have. Yung mga ambitions ninyo, ayan, this is you achieving your goals. Ayan, and whatever yung mga pagpupusigi ninyo and you planting your seed, lalo-lalo na sa mga tours natin dyan na nag-invest, this month, may pera kayong marireceive. Ayan, and you will feel financially stable. But overall, the Ace of Pentacles, a very positive card na kung ano man mga opportunities na darating sa inyo, magbibigay sa iyo ng malaking blessings, Taurus. Ayan. Okay, but you have the Knight of Swords. Okay, the Knight of Swords kasi, there's a advice na kaakibat dito. Ito yung advice na dito sa Knight of Swords kasi huwag magpadalos-dalos. Even though may mga opportunity, hindi lahat ng opportunity na darating sa inyo, Taurus, ay maganda. So, kailangan mag-ingat. Kailangan pag-isipang mabuti bago kayo magdesisyon financially. Before making any decisions regarding your finances, regarding your business, regarding your career, mag-ingat, pag-isipang mabuti kasi ang Knight of Swords kadalasan ito yung sa sobrang pagmamadali na aksidente. Yan ang story ng Knight of Swords. But overall, I feel like for some of you, hindi lahat, this means that for those of you na meron kayong naisipang idea, may plano kayo, this is the right moment, the right month. Ito yung tamang panahon, tamang buwan to take action and talagang kumilos na. Okay? And I feel like this month, marami sa inyo, Taurus, you'll have the courage, mabibigyan kayo ng lakas ng loob, determinasyon na talagang mapursu ninyo mga plano at goals ninyo. And with regards to communication, either may gustong makipag-usap sa'yo or may open communication na dapat mangyari. There's also something about that. But the Knight of Swords also encourages you, Taurus, sa mga Taurus natin dyan na nawawala ng lakas ng loob. You have to take that courage if you want to make your dreams a reality. This is advice na go take it, grab the opportunity, take action na. Huwag na paligoy-ligoy ba, something like that. Sa makaka-resonate lang, okay? And now you have the Queen of Swords. Again, I really do believe that this talks about you pagkakaroon ng clarity. Clarity, clear thinking, intellectual insight. So, kailangan this month, gamitin niyo yung katalinuhan ninyo. Use your brain a lot of times, Taurus. Wag yung puso. Tandaan nyo, wag mong pairali ng puso mo this month when it comes to any decision. Kasi, I feel like, baka in the next few months, pagsisisihan mo yung mga decision mo na nagpadalos-dalos ka. Either regarding sa business, regarding sa career, most especially baka sa love life. Really think about it. Really think about any decision. Dapat this month magkaroon ka ng clarity. There's something about a message na kailangan magkaroon ka ng clarity. Let go mo yung mga nararamdaman mo. Use your brain. There's something about you have to use your brain, right? I-balance, okay? Not really so much about hindi lang puro utak lahat, but balance your heart and your brain. There's something about that. Maalala nyo to pag may nangyari sa inyo, later naman, sasabihin nyo sa akin. Baka babalikan nyo kung, ma'am, tama yung sinabi mo, dapat utak ang pinairal ko. There's something about that, okay? Okay, so for your money and career, let's start with the Six of Pentacles. This talks about yung iba sa inyo o karamihan sa inyo, Taurus, either mamumblema kayo, malaking problema sa inyo ang utang niyo this month, or either mababayaran niyo na yung utang, or kayo yung mababayaran, yung iba sa inyo kayo yung mababayaran, yung iba naman sa inyo, kayo ang magbabayad. Either partially or fully paid nyo na yung utang niyo this month. There's also about the need to balance your money this month. Saan napupunta ang pera, kailangan mag-budget. Ito yung energy kung
kung saan kinakailangan yung i-budget ng tama yung mga expenses niyo this month. Baka by the end of the month, ma-out of budget na kayo, wala na kayong pambili ng pagkain, wala na, mamumblema kayo sa pera. Okay? Also, some of you, yung hindi lahat, yung iba naman sa inyo, pagdating sa career, may mapupromote sa work, merong mabibigyan ng bonus, merong mapopromote, tataas, or merong makaka-receive ng increased salary. Although hindi lahat ay mabibigyan ng promotion, hindi lahat, yung iba lang. Ayan. Yung iba naman sa inyo is may nakikita kong ma-approve sa loan, ma-approve yung loan, yung utang, ma-approve sa bangko or loan app or whatever. Yung iba naman sa inyo is mabibigyan talaga ng pera through charity. Parang bigay lang. Ayuda, bigay allowance, malaking allowance, patatanggap. For some reason, some of you, hindi lahat, yung iba sa inyo, for some reason this month, may makukuhang malaking pera. Iba-iba sa iba-ibang paraan. Okay, ayan. Now, with the Ten of Pentacles, this means that sana lahat sa inyo, Taurus, nanonood, kung hindi lahat sa inyo, karamihan sa inyo o ilan sa inyo ay makaka-receive ng financial blessing. Yan ang Ten of Pentacles. For some reason, siguro yung iba sa inyo, kung lalo-lalo na kung nagbebenta kayo ng lupa or malaki ang komisyon ninyo sa, mga binibenta ninyo, this month, meron kayong marireceive na malaking pera either through commission, through benta ng lupa, house and lot, dealing sa lupa, dealing sa sasakyan, project, or maybe commission. Kung sa mga Taurus naman na mga magre-retire, early retirement, posible rin sa retirement ninyo makukuha itong malaking pera na Ten of Pentacles. But definitely, with the Ten of Pentacles, this is an energy kung saan you feel financially blessed. You feel financially stable. Malaking pera. Let's say, 100,000, millions, yan yung mga energy ng Ten of Pentacles. Laking pera. Siyempre, kung bibenta ka ng lupa at bahay, siyempre, siguro naman, malit lang yung 1,000,000. I don't know. Depende siguro din sa laki. But malaking perang marireceive ninyo. But most definitely, either through career, yung iba sa man sa inyo, makaka-jackpot ng trabahong ang laki ng sahod. Maybe yung iba sa inyo na nag-a-apply sa ibang bansa, malaki ang sahod sa hindi nyo ini-expect na malaki. O pag ikumpara nyo dito sa Filipino rate, hindi mo in-expect na magsasahod ka ng ganyang kalaki sa ibang bansa. There's something about that. Now, sa Five of Cups, although negative card to, hindi yung nasa-sense ko, iba yung nasa-sense ko dito. The strongest energy na napipick up ko, yung karamihan sa inyo Taurus, whatever regret ko na mga pagsisisi, mga hindi pagkaunawaan regarding sa pera or trabaho, for some reason, mare-resolve ngayong Pebrero. Ayan, mare-resolve. At kung ano man yung mga, and this could also be you, yung iba sa inyo Taurus, this could be your re-evaluation of your goals. Some of you, there's a change of goal kasi na-realize niyo na very unpractical yung goal ko dati. There's something about mag-iiba na yung mga objectives ninyo regarding money, finances, or business. Financial goals mag-iiba. This is you re-evaluating your finances at financial goal. Ayan. Some of you, there's an energy kung saan this month makaka-move on na kayo regarding money matters. Makaka-move on kayo regarding any feeling of regret regarding sa pera, negosyo, or trabaho. Like for example, nawalan kayo ng trabaho or tinanggal kayo sa trabaho or natanggal kayo sa trabaho na hindi nyo kagustuhan. And for the past few weeks, few months, I don't know, meron kayong naramdaman na hindi maganda regarding sa pera. Pag may awayan sa pera, may mga nangyayaring sisihan dahil sa pera. Kasama dito, included ng family. Nag-away siguro kayo sa pera, pinag-awayan nyo ang pera, or trabaho, or posisyon. A lot of you Taurus, if you are in that situation, if naka-resonate kayo dito,
A lot of you this month, there is a sense of feeling na makaka-move on na kayo. Mawawala na yung mga past hurts regarding money. Especially sa mga Taurus natin dyan na scam sa pera, ninakawan ng pera, niloko sa pera. Basta regarding money or trabaho, any negative feelings na na-harbor you in the past, unti-unting mawawala this month. Wow, good for you. This is you also making amends. Okay, sa mga Taurus na may awayan, nangyaring awayan, misunderstandings regarding pera or trabaho sa trabaho, ka-workmate mo, nag-away kayo or nag-away kayo sa mga kadilings mo dahil sa pera, may pag-a-amends. What do you mean? Pagkakasundo, nagkasundo na, hindi na tayo mag-aaway. There's that energy which is really, really good. Okay, next you have the Queen of Pentacles. Marami sa inyo this month, Taurus, you are making sure na namamanage ninyo ang pera ninyo. There's also a sense of being proud. May nasisense akong a lot of you will be proud of what you will achieve financially this month. Whether sa work nyo yan, ma-achieve yung financial achievement. Basta may ma-achieve kayo through sa money, sa pera, through work, through business, or through projects, or sa commission, or I don't know, sa pagbebenta siguro din. Basta you will be proud. There's a sense of being proud. Financially stable na ako. Wow, I have this money. And also, a lot of you, marami sa inyo, you will make sure na namamanage niyo yung pera dito, ngayong month na to. Like, you wanna make sure na itong pera na to, nakalaan na to dito. Itong pera na to, para dito. Parang, na-organize na. Alam niyo na kung saan mapupunta yung pera. Parang nakalaan na lahat, naka-ready na, parang nakaplanado na diyan mapupunta yung pera, dito may papasok na pera. You are let's just say, is there a term na financially organized? If there's a term na ganyan, parang ganun na sense ko with the Queen of Pentacles, because you're holding the money, you know it's going, parang ganun. And there's also a sense of you know how to control your money na. A lot of you Taurus, if you had problem, kung may naging problema kayo na hindi kayo marunong mag-control, like, may mayroong mga tao kasi na hindi marunong mag-control ng pera. Like, honestly, hindi pag alam ko mayroon akong pera, marami pa naman pera. Hindi, magugulat na ako, wala na. Pero not really. Like, kung wala kayong control, I think this month, matutunan yung mag-control or you'll be proud nga na. I'm so proud. Nakakaya ko nang kontrolin yung mga like temptations sa mga live selling, mga ganon. Or like, may gusto kang bilhin sa mga online, and then parang matitempt ka before, but now you know how to control na. Something like that. Alright, so punta naman tayo ngayon sa love and health ninyo, Taurus. Okay, for your love and health, okay, first you have the Knight of Cups. Okay, yung iba sa inyo, Taurus, I feel like this month, makakatanggap kayo ng romantic proposal. Okay, may mga tao sa paligid niyo na manliligaw. Okay, may mga Taurus na liligawan. Okay, makaka-receive ng mag-ingat sa Knight of Cups ha, kasi kadalasan yung mga Knight of Cups sila yung bululekong. Ayan. Kunin yung kiliti mo, but then in the end, lulukuhin ka pa lang. There's a tendency, ang story kasi ng Knight of Cups, very charming. Siya yung hindi mo mahindian. At first talaga, sila yung first love at first sight tayo, but then later sila yung naiiyakan natin. Yan yung energy ng Knight of Cups. Kaya ka mag-ingat kasi siguro the first few weeks, 3 months, super in love kayong dalawa, and then boom, later mayroon palang mga issue na dala itong tao na to. There's something about that. Okay? Now, with the Page of Wands, marami sa inyo, I think, Taurus, this month, ang kikiligin. Lalo na sa February 14. Oh my God, Valentine's Day. Kaya naman pala nandyan yung Knight of Cups. No wonder. Knight of Cups, madami mga lumalabas na mga para lang ma-date ka. I don't know, like Page of Wands, marami sa inyong kikiligin. Makaka-receive kayo siguro. Marami sa inyo, Taurus, makaka-receive kayo ng flowers and chocolates. Ano pa? I-date. Basta, I think this month,
ito yung month kung saan sobra kayong kikiligin, like through chat, at andito, ang page of wands kasi is also an energy kung saan andito yung kalandian moments. So, kalandian, may maglalandi sa'yo, ikaw yung maglalandi. Basta there's an energy kung saan may flirting na nangyayari through actual or through communication. Ito yung energy kung saan nagsisend kayo ng nude pics, o ipakita naman na nagsisend kayo ng mga sexy pictures. Ayan. Next, you have the hangman. Now, yung iba naman sa inyo, Taurus, I think there's an energy kung saan this month, it's time for you to let go of any person na, I think marami sa inyo na you're going through a reflection. Madami kayong matutunan, or there's a pause, parang wait, into muna ako sa love life. Ayoko munang maranasan ulit to. Especially last February, umiyak ka sa Valentine's, hindi naging maganda ang Valentine's niyo. I think itong month na to, magre-recall sa'yo yung memory, and then, ayoko nang maranasan yung last time na yan. So, pass muna ako sa mga, kasi yung February is a month of, love month kasi, diba, ang February. So, parang, pause kayo dyan, pass muna kayo, iba mo nang iniisip ninyo. And I think there's a need to sacrifice. Why do I sense that energy na yung iba sa inyo, there's a need, parang inuudyok kayo na kailangan kong or ayaw nyo magsakripisyo. There's also that energy na yung iba sa inyo, Taurus, ayaw nyo magsakripisyo. Ayaw nyo isakripisyo yung isang bagay para mag-work yung relationship, o ito yung person mo. There's someone here that needs to sacrifice para mag-work yung relationship, but ayaw mag-sacrifice, ayaw mag-effort, ayaw lang talaga. Matigas ang ulo, stubborn. There's also that energy with the hangman. But definitely, the strongest energy na feel ko dito sa the hangman is, marami sa inyo ang mag-iiba ang pananaw sa love life this month, Taurus. Mag-iiba na ang mindset, or mag-iiba na ang paniniwala sa love life. Iba na ang paniniwala or pananaw sa mga twin flame, love life, para ayoko nang magka-love life. Yung iba sa inyo, hindi lahat, okay? And last but not the least, you have the Empress. Now, we're talking about love. Marami sa inyo, Taurus, ang malaking posibilidad na mabubuntis if ikaw ay pwede pang manganak. But syempre, of course, sa mga menopause na natin dyan, di na na-apply sa inyo tong reading. Sa mga Taurus lang po na babae at posible pang manganak, mag-ingat kung ayaw yung mabuntis this month. There's a big possibility na mabubuntis kayo. Yung iba naman may puproblemahin sa buntis. Either stress sa iyong ulo dahil manganganak ang asawa ninyo, or may person na manganganak ngayong buwan na yung iba sa inyo magbibigay sakit sa ulo niyo. I don't know why, but na-pick up ko yan. Yung iba naman sa inyo mamomoblema dahil may nabuntis. O problemahin ninyo ang pagiging pregnant. Or yung iba naman sa inyo matutuwa. It's a good news. Okay? Iba-iba naman tayo ng feelings na sa with regards to that situation. Yung mga iba, it's a blessing kasi kaya nilang tustusan yung panganganak at pagkakaroon ng baby, matagal nilang pangarap. Yung iba naman, accident na nangyari, hindi nila gustong magka-baby, mabuntis, pero nangyari. So, problema nila. So, mag-iingat kasi this is a sign na marami sa inyo ngayon siguro, this month, marami sa inyo ang fertile Taurus na babae na posible pang manganak. But if you're already menopause, hindi na mag-a-apply sa inyo yan. Now, also, with regards to your health, Taurus, there's a need na mag-grounding. Ano ba ang pag-ground? Hug a tree, spend more time in nature, mag-walk sa beach, ano pa? Spend more time sa nature. Maglakad-lakad sa mga park, ano pa? Pumunta sa dagat, especially sa mga tours natin dyan na hindi na nakakalabas, hindi na naaarawan kasi nga malamig sa umaga. But if listen to your body. If your body is telling you na parang sarap magpa-araw ngayon, definitely that's a sign that you need it. Yan na minsan ang ko. Because
yan ang sinatawag na grounding. Grounding, you connect your body sa earth. Sa earth, sa soil, sa beach, sa water, all of that element. Nature, mga, ayan, puno, you hug a tree, umupo ka sa ilalim ng puno, maglakad-lakad lang kayo sa park, you spend time with nature. There's also about that. Now, I think that's it. Okay, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know if nag-resonate sa inyo yung reading na to. Maraming salamat. Like this video if nagustuhan ninyo. And for those of you na interesadong sumali sa libreng pahula, make sure na kapag-subscribe kayo dito at make sure na na-click nyo yung notification bell para wala kayong ma-miss. Para ma-notified kayo na may libreng pahula dito. Paminsan-minsan lang. Minsan surprise lang. Hindi ko ina-announce. But mostly dun ako nagpapahula sa Facebook page ko eh. Kaya make sure nakapollow din kayo doon if gusto nyong masali sa Facebook live lang ha. Hindi ako nag-entertain sa Messenger. Kaya kung mag-PM po kayo na magpahula kayo ng libre, hindi kayo i-entertain. Sorry, maraming PM. Now, but if you want private reading, 5,000 po. Okay? Sa mga interesado, i-message lang na ako sa Facebook page ko, Bono Magos PH. By the way, bago na yung logo natin. Ayan. Maraming salamat. For those of you pala na interesadong makita, mahanap, matagpuan, yung mga binibenta ko, saan mahanap, saan makabili. Ayan, panoorin nyo lang tong video na kasunod nito. Okay? Maraming salamat. Ingat po and God bless. Hello! Ayan, so mga interesado pong makita yung mga produkto ko. Ayan, lahat po ay nakalista or all of my products are listed on my website. So, paano po mahanap ang aking website? You just type here, kunyari, ito yung phone mo. If you are using Google, ayan, i-type nyo lang sa search bar, ayan, type nyo lang yung www.bonommagos.com and then click search. Okay, lalabas po yan. First, you have to accept all. Click the accept all cookies. Ayan. So, dito nyo makikita yung mga produkto ko. Ito yung unang bubungan sa inyo sa website. Nakikita nyo yung dalawang linya dyan sa taas. I-click nyo yan para makita nyo yung navigation pages. Yung navigation ng mga menu or pages. Dyan, nandyan yung home page. Okay, makikita nyo dito yung home page, yung biography ko, yung tarot services and more. Andyan yung prayers, bracelets, and amulets. Yung 18K gold-plated crystal necklace, yung crystal bracelet for men and women, yung mga oils, candle, sage and bath, eye amulet. So, andyan din po yung aking Facebook page link. I-click nyo lang ito. Kunyari, gusto nyong makilala ako. So, punta kayo sa biography. Click nyo yung biography na yan. Automatic, may ibang lalabas na isang page. So, andyan. Basahin nyo lang yan. Makikita nyo yung aking educational background, yung mga courses na tinake ko. Ayan, hindi ko pa nalagay yung certificates ko dyan. Soon, I will also include here, ilalagay ko din dito yung mga certificates ko. Okay? Ayan. So, medyo mahaba-haba yan. Punta na naman tayo sa Tarot Services and More. I-click nyo lang yan. Okay, lalabas dyan. I-explain kung bakit 15K yung all-in-one spiritual package Tarot Services ko. Andyan yung description. Basahin nyo lang dyan kung bakit 15K. And for those of you who are interested sa spell jars, andito rin. Ayan. Mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page. Okay? Now, to make sure na ako pong na-follow nyo sa Facebook page at hindi yung mga scammers, andito po yung link. I-click nyo lang yung Facebook page. Ayan, i-click nyo. Lalabas po yung Facebook page ko. Okay? Next, punta tayo sa Evil Eye Amulets. Okay. Andito yung description, ano yung mga Evil Eye Amulets, para saan, anong benefits. So, andyan nakasulat. Now, if gusto nyo ng bracelet, ito yung pyrite.
yung iba pronunciation pyrite, okay, 1,980 each, may kasamang freebies. Andyan yung description, andyan yung explanation, ano mga benefits, ano mga uses, instructions kung paano gamitin or paano how to take care of your jewelries. Andyan yung evil eye, i-click natin yung picture. Okay. Yan yung price, 390. Andito rin yung nakasulat yung mga prices. Now, if hindi nyo alam paano bumili dito, okay, kung wala kayong PayPal, just take a screenshot of this item. Screenshot nyo to at ipadala nyo po sa akin sa Facebook page. I-message nyo po sa akin dito. Okay, na yan ang mga gusto nyong kunin. Para pag gusto nyong bumili, para alam ko yung gusto nyong bilhin. Dito nyo titignan sa website ko yung mga items. I also have mga crystal bracelet for men and women. Hindi pa nakumpleto yan, pero soon makukumpleto na. So, each picture, i-click nyo lang para makita nyo yung mga description, anong mga benefits. This one is 500, yung malachite with rose quartz. Ayan. And also ask if available pa mga madam ha, kasi sa website minsan hindi ko na-update yung website ko. Minsan meron doon nakalagay sold out pero available. Minsan nakalagay na available pero sold out. Okay, just ask kung available pa. Again, take screenshot of the item. Yan, screenshot nyo yan at ipadala nyo sa akin sa Facebook page ko. Along with the price, kung meron price, ayan. Take screenshot of the item. What else? I also have mga oils. Okay, oils and candles. I have kajiput. I-click nyo lang yung mga picture na yan to see the description and the prices. Ayan. Always click here. Marami pa kayong madidiscover. And for prayers, libre lang ang mga, mga prayer. Pwede nyong tignan, pwede nyong kopyahin, pwede nyong screenshot, pwede nyong libre lang dito tumingin ng mga prayers ko. Libre ninyong ma-access. Kagaya niyan, all-in-one red string prayer. Sa mga nakabili ng all-in-one red string, dito nyo makikita yung mga prayers at sa mga ibang items. Okay? Yan lang muna ang na-include ko ngayon. Soon, all will be included there. At sa mga 18 gold-plated crystal necklace, andyan yung mga pictures. Just take a screenshot. Like kung gusto nyo yung rose quartz, take a screenshot of this item at isend you again sa akin sa Facebook page. No, andyan yung price, 390 po. 390 na po. Dating 500. Mikana quality yung mga yan ha, mga madam. Sa mga nakakabili ng Mikana, ganyan po ang quality. The same with Mikana. I think that's all it. Marami pa actually, mga bracelet. I have also jade. Mga jade dito. Ayan. This is to prove na talagang quality. Tignan nyo yung video dyan. Ayan, yung video. Nakalagay yung mga video dyan to see. Para makita nyo yung quality ng jade ko. Okay. Ayan yung description. Take a screenshot of the item na gusto nyo kunin at basahin nyo yung mga yan, mga madam. Diyan nakalagay yung mga uses and benefits. Ayan, yan yung all-in-one bread string. And dito yung ruyi. Okay, marami pa akong i-include dito. Wala lang akong time. And that's it. Okay? So, ayan yung Facebook page. Isend nyo lang sa akin dito sa Facebook page ko. Bono Magis, yung mga screenshot ninyo, mga item na gusto nyong bilhin. So, ayan po ang instruction kung paano maka-order. Wala pong COD, mga madam, ha? And by the way, okay, for more information, please also don't forget to read the frequently asked questions. Andito na lahat yung mga posible ninyong katanungan sa akin. Bakit walang COD? Kailan marireceive? Ano yung mga ritual? Lahat na dito yung mga questions, possible questions, mga frequently asked questions, mga laging tinatanong ng mga customer ko. Andito, basahin nyo para baka same din kayo ng katanungan. Dito na yung mga sagot. Okay? Sa frequently asked questions. So, that's it mga madam. Maraming salamat mga madam and sir. Thank you so much for listening for the instructions on how to place an order. Ingat po and God bless.